Bakit po ba laging pinag-iinitan na ang mga international student or ang mga naka-student visa? Ang liit ng tingin nila. Maraming student ngayon matindi ang tiwala sa sarili, may kayabangan. Welcome back to my channel. Another day, another vlog of live sharing ng buhay dito sa Australia. Ayan, kamusta po kayo? Mga bago lang po dito sa channel ko, my name is Apple at kasalukuyan po ako naninirahan dito sa Sydney, Australia. Ayan, kung di ka pa nakaka-subscribe, please do subscribe, click the notification bell para updated kayo sa mga next video na i-upload ko. Wala pa talaga akong plano na mag-vlog, mag-upload ngayon. Pero, sabi ko, since may free time pa naman ako, sige nga, gawin ko to. Kasi I don't think I need to wait for another time pa or right time to address this issue. So, kanina po, ay nagbabasa po ako ng mga comments. Kasi, yung mga ibang video ko po, binabalikan ko din po yun. Pinapanood ko din po yun. Para, makita ko din kung may mga bagong comment ba. Kasi nakikita ko may mga notification. So, minsan yung mga comment na mabasa, tagal na nitong video nito, isang taon na, no? Tapos may comment pa rin na pumapasok. So, yun po, nagbabasa ako, pero there's one comment recently lang that caught my attention. And sabi ko, kailangan mai-address tong issue na to kasi ito ay hindi lang po siya na-encounter sa social media. Hindi ko lang siya doon nababasa. Meron din po akong mga kakilala or nakilala na ganito po ang tingin po nila sa mga international student. Bakit po ba laging pinag-iinitan na ang mga international student or ang mga naka-student visa? Hindi ko po talaga maintindihan bakit ang liit ng tingin nila sa mga naka-student visa. Hindi niyo po ba alam na yung ba sa kanila, professional sila sa kanilang field? Nagkataon lang na ang naging pathway nila para makarating dito sa Australia ay maging isang international student. So, bago ang lahat guys, babasahin ko po sa inyo itong comment na ito. Hindi po ako nag-vlog para makipagtalo or makipag-away po sa inyo. Open po kayo na mag-live po ng inyong opinion. Kung meron po din kayong topic na gusto nyong i-real talk natin, di ba? Hima-himayin natin, pag-usapan natin heart to heart. Sige po, leave your comment on the comment section below. Pag-uusapan po natin yan. Wag lang po tungkol sa immigration or kung paano pumunta dito sa Australia, di ba? Wala po akong masasabi tungkol dyan dahil hindi po ako expert sa ganyang bagay. At kahit may nagtatanong po sa akin, sinasabi ko na lumapit kayo sa migration expert, pero pipiliin nyo rin po yung kausap yung migration expert. So, ito, ang dami ko nga pasikot-sikot. Sorry. Ito, babasahin ko po sa inyo. Marami ding graduate visa, di rin naging permanent. Marami-raming taon pa rin gagamitin. Pag below 10 years, naging permanent visa ang student. Swerte na. Sabi pa po dito, maraming student ngayon matindi ang tiwala sa sarili, may kayabangan. Pati para bang tiyak na nila na magiging Australian citizen sila, di nila alam maraming taon pa gagamitin nila. Nagyayabang na sa Pinas, akala naman ng nasa Pinas, citizen na. Maski sa Australia, mayabang na rin. Wait lang guys, hinihingal ako. Hindi pa tapos na, may kasunod pa. Australian permanent resident na nga dumating dito after 4 years pa maka-apply ng citizenship. May exam pa. Mga student visa, ilang taon. Matagal, pinakakonti na 8 years sa palagay ko lang. Sana mali ako. Hindi na ako sana sa haba ng comment. Ayun. Yan po yung kabuuan ng comment. Marami ding graduate visa na rin naging permanent. Well, totoo naman po yun. Meron po mga naka-graduate visa na hindi po talaga naging permanent dito sa Australia. It's because siguro nung after student visa, na graduate visa, walang pathway to permanent residency yung kanilang courses na inaral dito sa Australia, or wala ding available na sponsorship para sa kanila kung meron kung pwede mang i-sponsor yung kanilang yung kanilang skills.
So, hindi natin masabi, diba? Kasi iba-iba naman po ang circumstances ng mga tao. Hindi po yan pare-pareho. Kaya, tanggapin talaga natin na there's a possibility na kahit ikaw ay naka-graduate visa dito, ay maaaring hindi ka magtuloy-tuloy na yung Australia journey sa dahilan ng walang pathway to PR yung iyong kursong tinapos dito. And I believe yung mga nag-take po naman ng mga ganong courses ay aware naman po sila. But at least, diba, naka-graduate visa sila, nakatapos sila ng kanilang pag-aaral dito na magagamit nila saan man sila magpunta or even pag bumalik sila sa Pilipinas. And hindi naman din siguro lahat ay ang goal lang is maging PR. Yes, majority siguro na nagpupunta dito sa Australia, yun talaga yung end goal nila. Yun talagang, anong tawag doon, kumbaga parang pinnacle ng kanilang pangarap na gustong mangyari. Dahil nandito na nga naman sila, diba? Pero, iba-iba po ang circumstances ng mga tao. Tanggap naman po namin iyon. Tapos, nakalagay dito yan, marami-rami taon pa rin daw ang gagamitin. Agree naman ako kay ate dito. Pero sabi nga, pag below 10 years naging permanent visa ang student, swerte na. Ako naniniwala ako na hindi lang ito naswertehan. Nagkataon lang siguro na yung anong tag dito? Yung opportunity ay naging available para sa kanila. Or yung iba, hindi naman dahil sa pagiging student nila, yung skills. Kasi diba may mga international student na nagpunta dito, na in love, diba, nagkaasawa ng PR, nagkaasawa ng citizen, nagkaroon sila ng partner visa. Yung iba naman talagang because of their skills and eligible sila to apply for permanent residency here, kaya nandito sila. Hindi yun swertihan, I think. Meron lang talagang opportunity para sa kanila, and they took advantage of that opportunity. Grab nila. Ikaw ba naman nasa harap mo na yung opportunity, diba, hindi mo pa i-grab? Syempre i-grab mo na. Ito po yung highlight ng comment na ito. Sabi niya dito, maraming student visa ngayon, matindi ang tiwala sa sarili, may kayabangan. Para bantiyak na nila na magiging Australian citizen sila. Hindi nila alam, maraming taon pa gagamitin nila. Hindi ko po alam kung anong pinaghuhugutan ni ma'am nitong nag-comment na to. Pero hindi naman po siguro madami. Wala naman sigurong ganun. Mga naka-student visa dito, mga international student, they are aware naman po. Aware naman po kami na hindi po ganun kadali ang buhay dito. At hindi naman kami para magyabang. So hindi ko alam kung paano nyo po nasabi na matindi yung tiwala sa sarili at may kayabangan. Kasi po, gusto kong malaman kung anong age nito pong nag-comment, no? Kasi po, baka medyo may edad na siya. At yung kakilala niya siguro mga international student dito ay malaki ang agwat ng edad nila. And sa napansin ko po, dun sa mga international student na mas bata sa amin, kasi kami nasa mid-30s na kami mag-asawa. And yung ibang international student na kakilala na namin po ay mga nasa 20s, mid-20s yan. Iba po yung kanilang generation. Kami po millennial, sila Gen Z. Iba po yung mindset nila. Kayo po, kung kayo po halimbawa ay 80s or 70s or 60s pa pinanganak, iba rin po yung mindset nyo. And napansin ko po sa mga Gen Zs and millennials, iba po yung confidence na dala-dala nila nung nagpunta sila dito sa Australia. But it doesn't mean na nagyayabang po sila. Iba lang po yung confidence level nila. And aminin po natin, yung mga Gen Z, mas marami po sila ngayong nalalaman sa atin due to technologies, kaya-kaya po ng iba na makipagsabayan. And iba po kasi yung era nila eh. Hindi ko masabi kung pagyayabang ba. I think hindi naman. Siguro masaya lang sila na na-enjoy nila yung life nila na nandito sa Australia, na na-experience nila. Kasi po sa iba na naririnig ko na nayayabangan sila sa iba. Ito example ha.
Meron ako na isang nakausap na naiinis siya dun sa isa nating kababayan, sa kapatid ng kaibigan niya. Kasi daw, estudyante pa lang dito, kung umasta parang ang sarap-sarap ng buhay dito sa Australia, parang Australian citizen. Hindi ko alam kung paano ba umasta ang isang Australian citizen. Very demure ba? Very mindful? Very cutesy? Hindi ko alam kung paano. Kasi daw, palagi daw pasyal-pasyal, nasa galaan, panay daw ang bilhin ng mga mamahaling gamit, ayaw daw ipunin, ayaw daw na mag-save, international student pa lang naman, yan. Nakikita ko naman yung concern. Pero kasi, itong nagsasabi na to, ano po siya ha, may edad na po siya, mga nasa 50s na siya. Nandun yung concern. Pero po kasi, itong batang to, ini-enjoy niya lang yung sarili niya. Kasi yung generation nila na talagang YOLO sila. Live your life. Ano ba? You only live once pala. Or live your life to the fullest. Ganun ang kanilang ganun sila mamuhay ngayon. And even kaming mga millennials, ganun po kami. YOLO din kami. You only live once. And we have to live our life to the fullest. Kasi hindi natin alam kung hanggang kailan lang tayo sa mundo. As long as hindi mo naman pinababayaan yung obligations mo sa iyong sarili at yung goal mo tinatrabaho mo pa rin naman, hindi ka naman naliligaw ng landas. So inis na inis talaga siyang nagkukwento and nayayabangan siya kasi nga panay daw ang gala, panay daw ang pasyal, panay daw ang post sa social media at akala nung iba ang sarap-sarap ng buhay dito sa Australia, kaya yung iba nahihikayat na magpunta rin dito sa Australia. Yun. Para po sa mga nasa Pilipinas, sasabihin ko na po sa inyo talaga to, no? Ako ay open naman ako sa kung ano yung buhay namin na dito sa Australia. Hindi po talaga madaling magsimula dito sa Australia. Kung manonood po kayo ng mga news sa YouTube about dito sa Australia, makikita nyo, maririnig nyo yung news na about sa yung taas ng cost of living dito sa Australia, yung housing crisis po dito sa Australia. And there are some OCs po talaga na they live in poverty. Yun. Daig pa po sila ng mga immigrants dito. Especially yung mga Asian immigrants po, masisipag po kasi sila. They can afford to buy a property, na bumili ng bahay or mag-rent ng solo nila. Ayun. Mahirap po talaga dito sa Australia. Pero kanya-kanya tayo ng lifestyle kasi. So, ito, hindi naman siguro sa pagmamayabang yun, masaya lang siguro sila na i-share kung ano yung lifestyle nila, kung ano yung buhay nila. And let them be. Kung hindi naman po yan nakaka-apekto sa pang-araw-araw nating pamumuhay, kung hindi naman yan directly na nakaka-apekto sa inyo, hayaan na po natin sila. So, in short, wala kayong pakialam. And, alam naman po namin, aware naman po kami na hindi po talaga ganun kadali maging PR or maging citizen po dito sa Australia. Yun. Totoo naman yung sinabi niya na marami parang taon ang aming gagamitin para maging PR or citizen. Hindi natin alam. 5 years, 7 years, 10 years. Nagyayabang nasa Pinas, akala naman ng mga nasa Pinas citizen na. Yan, sa mga nasa Pilipinas po, again, hindi po madaling maging citizen dito. May mga nababasa po kayo or nakikita po kayo ng mga kakilala nyo nandito sa Australia na panay ang post ng mga places na pinupuntahan nila or bumibili ng mga gamit na hindi natin na-afford sa Pinas pero dito na-afford nila. Ano po yun? Pinagsikapan naman siguro nila yun. Diba? Hayaan na lang natin. Siya po kayong maniniwala na madali ang buhay dito sa Australia or masarap ang buhay dito sa Australia. Siguro kung maririnig nyo yan, sasabihin na pumunta ka sa Australia pag nandun ka madali na. Siguro yung mga agent siguro na naghihikayat ng mga kliyente na magpa-process ng visa sa kanila. Yan. Pero sa totoo lang po, malalaman nyo yung buhay dito kapag kayo mismo ay nandito na, masusubukan nyo po talaga at hindi po siya ganun kadali. Pero pag naging PR or citizen ka na, dahil meron kang matatanggap na support sa gobyerno kapag ikaw ay eligible na, ano ba tawag doon? Sorry, nakalimutan ko, hindi man ako PR or citizen. Pero, yan nga, may ano dito, di ba pag ngayon wala ka daw trabaho, meron kang ma-receive na allowance, ganyan. Pwede kang mag-apply.
So, pag PR po talaga dito or citizen, marami daw po talagang benepisyo na matatanggap sa gobyerno. Even yung Medicare, kaya gustong-gusto ng iba dito yung Medicare. Tapos sabi nila sa Australia din daw, mayabang na rin. Hindi ko talaga alam yung pinaghuhugutan kung saan galing eh. Siguro may kakilala si ate na mayabang. Yun, sa mga international student po na nandito, wag po tayong magyabang. Sabihin po natin yung totoo. Wag po tayong manghikayat na iba mag-apply pa na mag-international student dito and then mahihirapan sila. Pero sa mga nagsasabi po na dami daw mga international student na mayabang o nayayabangan sila. Dahil ba, yun nga, nagsishare sila ng mga post sa social media, ganyan. Hayaan nyo sila. Kami nga nila, nagsishare din ako madalas po ako mag-post sa aking Facebook page. Facebook account. Madalas po ako mag-post sa mga places na pinupuntahan namin na rin. Because, yung mga places dito, it's too beautiful not to share. And gusto kong ma-inspire yung iba na makakita na, ay, ang ganda pala dyan sa pinupuntahan nyo. Sabi ko, libre lang to. Kasi free naman yung mga places dito na pwede mong puntahan. Maraming mga nature reserve dito na free lang talaga. And na-enjoy namin. Gusto kong i-share sa iba yun. And ma-inspire sila din na magsikap kayo sa buhay. Kasi there's a possibility na mapuntahan nyo dito mga lugar na to. But doesn't mean na nagyayabang po kami. Masaya lang po kami. And nasa era po tayo na everyone can share, di ba? Yung kanilang emotions, yung kanilang mga small wins, achievements sa buhay. Nandun tayo sa ganung era eh. And ano naman yun, everyone has the right naman to do so. So, hayaan na lang po natin ng isa't isa. Again, kung hindi naman po siya directly na nakaka-apekto sa inyo, sa inyong pang-araw-araw na buhay, eh, labas na po tayo kung ano mang lifestyle ang gusto nilang ipakita in public. Sa iba, sabi nga dito, Australian permanent resident lang dumating dito after 4 years pa maka-apply ng citizenship, may exam pa. Mga student visa, ilang taon, matagal pa, pinaka-konti na 8 years sa palagay ko lang. O yun nga daw po, after 4 years pa, parang may certain year ka na dapat PR ka dito and hindi ka lumabas ng Australia para apply ka ng citizenship, parang ganun. I'm not so sure ha. Ayun, wala pa akong idea sa process na yan. Sabi niya, sana daw mali siya. Yan, sana nga po mali si ate. Hindi, joke lang. Yun lang, gusto ko lang i-highlight po yung mga international student na nandito sa Australia na bakit lagi silang pinag-iinitan kapag mataas yung confidence level nila or nag-share sila ng mga small achievements nila, small wins nila. Eh, ang tingin po nung iba ay nagyayabang na po or mayabang na. Hindi naman siguro. Kasi ito bang gusto nyo, hindi na namin, alam ko saan namin ilalagay yung sa sarili namin. Pag nag-share kami, tingin nyo mayabang. Pag naman sa mga group, nag-post kami, nag-share na naghahanap ng trabaho, or nahihirapan sa buhay, or gusto nang umuwi, sasabihin ng iba gusto nyo magpunta dyan sa Australia. Tapos ngayon, dadaing-daing kayo, sasabihin nyo, nagpapaawa. Diba? So, hindi na namin alam kung saan namin ilalagay ang aming sarili. So, para sa akin siguro, kung kayo po ay maayos po yung estado nyo dito sa Australia, at biyaya po sa inyo, sinuwerte po kayo na maging permanent resident dito, or maging Australian citizen, i-wish nyo na lang po ang inyong kapwa Pinoy na magtagumpay sila sa kanilang tinahak na Australia journey. Ginusto po nila yon. Huwag nyo na pong masyadong i-down or pagsalitaan pa po ng kung ano-ano. I-wish nyo na lang po ng success. Kasi tayo naman po ay pare-parehas mga Pilipino. Diba, mas maganda po siguro kung magiging kind po tayo sa kapwa natin. Kasi hindi po natin alam kung anong pinagdadaanan ng bawat isa. Maaaring yung mga tao na akala nyo ay mayayabang o nagyayabang, mataas yung confidence nila, at nagsishare sila ng puro mga masasaya na lumalabas na parang niromanticize na yung buhay ng Australia. Hindi natin alam kung ano yung pinagdadaanan nila. Personally, maaaring yung malulungkot na nangyayari sa kanila, yung mga challenges na pinagdadaanan nila sa buhay. They choose to hide it sa public na lang kasi sila na lang, diba? Dahil ayaw nilang maapektuhan din yung family nila. So, ipagdasal na lang natin sila na kung ano man yung sinishare nila, kung masaya yung sinishare nila, edi be happy for them, diba? Hindi yung ano-ano pang sasabihin na nagyayabang na.
siguro, si ating nag-comment, may pinagdadaanan siya or meron siyang kakilala directly na naka-apekto sa kanya. Once po, merong isang international student dito na nanghiram din sa akin. Actually, marami mga international student dito nanghiram sa akin, nanghingi ng bawa. Sabi niya, ate, ako may extra ka ba? Hindi ko na mabilang. Doon, meron lang isa lang na, tagal bago ko nasingil. Medyo nainis po talaga ako kasi naka-apekto siya sa akin pang araw-araw na pamumuhay. Di ba? Yung budget ko yung nasagasaan. Tapos, alam lang ko na daig pa ako kasi siya nakakapamasyal siya sa ibang lugar, meron siyang sariling sasakyan, tapos pag siya naman ang nagigipit, yun, sa akin siya lumalapit or sa ibang tao, ayun, medyo nainis ako kasi naka-apekto siya sa akin pang araw-araw na pamumuhay. Pero nung binayaran ako, okay na ako. Yun, siguro ganun din yung nangyari sa kanya. Yan. Kung hindi po directly nakaka-apekto sa atin, wala po tayong pakialam kung ano man po yung buhay or yung lifestyle na gusto nilang ipakita in public. And yung mga nasa Pilipinas na nagpapaniwala na ang buhay dito sa Australia ay madali, masarap, hay-hay, ay nagkakamali po kayo. Yan. Kaya nga po mag-research po ng mabuti. Ginagawa namin talaga din noon is nanonood kami ng mga vlogs, ng mga buhay talaga ng ibang mga kapwa natin na nandito na sa Australia para may idea tayo paano ba mamuhay talaga dito sa Australia, ano ba talagang buhay dito sa Australia. But yun nga, majority din kasi na makikita mo talaga is puro parang ang sarap-sarap ng buhay din sa Australia, di ba? Hindi po siya hindi po siya madali. Malalaman niyo yan once na nandito na kayo. Kaya ako yung pinapakita ko sa inyo ito. Sa totoo lang, ito yung buhay namin. Sabi ko nga sa inyo, what you see is what you get. Aware naman po kayo, matatagal na po dito na nakikipag-share po kami ng bahay, diba? Nakikitira po kami, nag-share lang po kami para lang hindi kami yung totally masabing nakikitira. And siguro kaya naging madali rin po sa amin yung aming Australia journey is dahil we are blessed na maipakilala kami sa mga kapwa natin Pilipino na willing talaga na mag-help sa mga katulad namin na nagsisimula pa lang dito sa Australia. And kung papalarin na mag-stay kami dito longer, maging PR kami, or maging citizen dito in the future, ibabalik namin yung kabutihan na yun sa mga incoming international student dito sa Australia. Pero may nagsasabi po kasi na wala na daw kami, ano ba yan, sabi dito? Sabi niya, wala na daw kami, matatanda na daw kami. Nag-aaksaya lang daw kami ng pera, sabi. Ilang beses na po kami sinasabihan ng gano'n na umuwi na daw kami na rin kasi nag-aaksaya lang kami ng pera. Huwag na kami dito sa Australia. Ayan. Sa inyo na Australia. ng Queen. Yung sa inyo na po. Hindi, ano lang po. Ito sasabihin ko, kaya lang baka mapasama na naman ako eh. Hindi lang po sa Australia nagtatapos ang aming pangarap. Kasi sabihin ng iba, inilalang lang yung Australia, hirap nang makarating dito. Lagi ko pong sinasabi na napakalawak po ng mundo para hindi po natin i-explore. Kaya kung hindi man po para sa amin ng Australia, hindi namin alam, diba? Sa ibang panig ng mundo pala kami. And sa Pilipinas man yan, wala kaming problema dahil kami ni Ren, we just want to enjoy our life to the fullest. But yung fullest na yun is hindi naman ibig sabihin nun ay nakakabili kami ng mamahaling bagay or maging Australian citizen or maging PR dito. We just want to enjoy life na may peace of mind, magkasama kami, and nagagawa namin yung mga bagay na nagpapasaya sa amin. It's not about your status kasi wherever you are, saan ka man nakatira, diba? Nasaan ka mang lupalop ng mundo, kung ikaw ay financially ready, hindi ka mahihirapan sa buhay. And yun yung wino-workout namin. By that time na umuwi kami ng Pilipinas, we are financially prepared and na-enjoy namin
kung ano yung buhay na pwedeng i-offer ng Australia sa amin while we are here. Napapahaba na guys yung aking vlog. That's it for today's guys. Thank you for watching. See you on my next vlog. Thank you, and to all international students here in Australia, I wish your journey na maging successful kayo kung ano man yung tinahak nyo, ano mang course yan. And you're free, whatever you want to do. Kung gusto nyong i-share yung enjoy nyo yung journey nyo dito sa Australia. And basta po, susunod po tayo sa kung ano man po yung nakaset na rules po sa atin based on our visa status. Yun lang po. Thank you guys again. God bless everyone. Bye!